dapat po ay walang political repression na nagaganap ngayon. Hindi kinukulong yung ating mga mamamayan. Ngayon pong State of the Nation Address, ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Ngayon po ay nagpoprotesta tayo dito sa harapan ng Commonwealth. Gusto sana nating makarating hanggang doon sa tapat mismo kung saan magaganap yung speech ng Pangulo. Pero alam naman natin na hindi tayo pinapayagan ng mga kapulisan. Hindi ko maintindihan kung bakit, dahil malaya naman ang ating bansa at dapat may demokrasya at dapat naririnig yung bawat boses ng mga mamamayan natin. Mensahe po natin, syempre unang-una, sabi natin, kailangan pong tugunan yung mga pang-ekonomiyang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Pagbibigay ng pangangailangan sa ayuda, lalo na sa panahon ngayon na bumagyo at nagkaroon ng pagbaha. 90% of ang northern part of the Philippines ay inundated ng baha. So talagang yun po yung mga kailangan. Tapos syempre sa politika po, sabi natin, tigilan na yung mga panunupil, lalong-lalo na sa mga aktivista na nagsasabi lang ng katotohanan sa mga nangyayari at nagaganap ngayon. Dapat po ay walang political repression na nagaganap ngayon. Hindi kinukulong yung ating mga mamamayan na ang mga political beliefs nila ay ipinapahayag nila. So yun yung mga mensahe. Pagpatuloy po natin ang pagmamarcha, pagprotesta sa araw na ito. Maraming salamat po. Ang pangalan niyo po? Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party. Dati pong kongresista ng Gabriela Women's Party. Pleasure to meet you po, ma'am. Salamat. Saan po kayo? Sa TikTok po. TikTok! If I remember it correctly, bawal na rin daw na magsunog ng FAG. So I'm not sure kung susunogin nila ito mamayang hapon. May picture ni Donald Trump na pinipaint nila as puppeteer ni PBBM at merong miniature ni PRRD at ni VP Sara na nakakulong. Sising-sisi si Marcos Jr. na makipag-social sa US, kausap si Trump. Ano ang naging uwi niya? Ano ang naging pasalubong niya mula doon sa gender star vacation na binanggit kanina? Diba ang inuwi niya, wala daw tarif para sa US. Abang tayo, sinisigil ng tarif ng administrasyon ng Trump na nakikita natin na hindi yun pantay, diba? Bukod pa doon, dito mismo sa bansa natin, kitang-kita ang matinding impluensya ng mga imperialistang bansa gaya ng US. Kitang-kita natin na despite all of these typhoons, despite lahat ng baha at bagyo na nararanasan natin, higit na mas malakas ang impact ng bagyong Marcos Jr. sa ating mamamayan.